Sige nga, ikaw. Kanino ka? Sa sinasabing influencer na ayaw magbayad ng 100 or sa sinasabi nilang dapat may entrance fee? As someone na dito na nakatira sa Taiwan for so many years, yung mga view talaga na dapat puntahan, halos lahat, it's for free. Pero saan ba sila bumabawi? Bumabawi sila sa mga tindahan, sa mga pagkain. So, nagkakaroon ng opportunity yung mga locals dito na makapaghanap buhay kasi maraming pumupunta sa lugar na yon kasi nga, syempre, it's nature, maganda. Tapos, komportable at madali pa yung transportation dito. Kaya marami ang pumupunta at marami ang nagkakaroon ng trabaho. Kung pag-tour lang sa Bohol ang pag-uusapan, honestly, nakapunta na ako ng Bohol more than 4 times. And every visit sa Bohol, talagang times 2 yung presyo. Since sikat na sikat ngayon yung Chocolate Hills, gusto ko rin i-share yung hinanaing ko. Okay naman may entrance fee. Pero sa halagang 100, that's really expensive. Pero kung 100 yung entrance fee nila, tapos may nagawa, merong na-improve, okay yon. Hindi yung CR tabo pa rin. Alam niyo po ba yung tabo, sobrang grabeng bakteryang merong ganyan kasi nga iba't ibang tao ang humahawak. Tapos halimbawa pag ginamit yan sa number 2, di ba? Paano na yan? Tapos wala man lang maupuan. Nung pumunta kami doon, meron akong dalang mga bata kaya syempre napapagod yung bata, kakaakyat baba, tapos pagdating doon sa reception nila, halos hindi ka pa upuin. Sabi nila, mababait yung mga Pilipino at hospitable. Parang ang hirap mag-agree kasi dito sa Taiwan talaga makikita mo yung totoong service ng tao. Kaya siguro yung mga Pilipino, mas pinipili nilang pumunta na lang sa Taiwan kaysa dyan sa Pilipinas mag-travel. Aside from safe sila, nakakaya din nila yung mga expenses or bilihin dito sa Taiwan. Imagine mo lang halimbawa, 5 kayo. Tapos, sasakay kayo ng floating restaurant. Tapos, isang tao, 1,000. Imagine, 5,000 na yon. Tapos, same lang naman yung pagkain. As I've said, ilang beses na akong nag-tour sa Bohol, diba? Kaya kung ako, hindi na lang ako pupunta ng Bohol. Pupunta ako ng ibang lugar para ma-avail ko yung tamang presyo at tamang value. Another thing na medyo talagang hindi ako masaya nung pumunta ako last sa Bohol kasi may mga sumasayaw doon. Tapos sabi ng local sa akin, nagbabase lang yung kita nila sa nagtitip sa kanila. Imagine mo, nag-feature sila ng culture tapos wala man lang budget from the government for work. Etong mga suporta kasi, trabaho yan ng gobyerno eh. So saan ba napupunta yung budget sa turismo? Dapat nga, wala nang entrance fee dyan at yung budget ng Department of Tourism napupunta sa mga nagtatrabaho dyan sa Bohol. Sila yung nagme-maintain, inaayos nila kung anong dapat ayusin. Hindi yung bubong parang natatanggal na. Alam mo yung sa atin, yung puntahan, kaya hindi binabalikan kasi naluluma. Yung first year lang maganda. Tapos paluma siya. Kaya wala nang turista. Hindi tulad dito sa Taiwan, pabalik-balik sila sa iisang lugar kasi paganda ng paganda at parami ng parami yung mga bagay na nakikita. Kaya buhay na buhay yung local tourism nila or domestic tourism nila. Isa pang bagay na nalungkot ako dyan sa Chocolate Hills, yung may nag-o-offer na magpipicture sa inyo. Akala mo talagang hospitality lang, ay tulungan ko kayo magpicture. Yun pala, magbibigay ka ng pera. Syempre naaawa ka naman kasi sasabihin nila wala silang ibang work. Yung ganun, parang it's another scam and another trap para sa mga turista. So dapat ipagbabawal yung mga ganyan. Pero alam nyo, hindi naman mangyayari yung ganyan kung okay yung budget, okay yung sistema, okay yung services ng government. Kung kinukura ko talaga, walang magagawa yung ibang mga kababayan natin. Talagang pipilitin nilang mabuhay at gagawa sila ng paraan para makahanap ng mapapakain sa pamilya nila. I don't know anong mangyayari sa Bohol, pero sa totoo lang, yung lagi kong pinopromote ngayon, yung Davao. Wala nang iba. Kaya sayang yung ibang lugar sa atin. Kung hindi safety, kung hindi okay yung services, kung hindi okay yung disiplina sa tao, edi syempre sa Davao na lang tayo.